Be careful who you trust. Ang sabi sa Jeremiah 9 verse 4, mag-ingat kayo kahit sa inyong mga kaibigan. Kahit kapatid ay huwag pagkatiwalaan, sapagkat mandaraya lahat ng kapatid, katulad ni Jacob, at bawat isa'y naninira sa kanyang kaibigan. Yung mga sobrang mapagtiwala, ang kadalasan ay natatalo. Ipinagtitiwala ang lahat-lahat, pati ang bank account. Sobrang mapagtiwala to a fault. Wala na sa lugar. Kung minsan yung iba ipinapautang yung pangmatrikula ng kanilang anak dahil nangangailangan yung kanyang kaibigan o si kumare o si kumpare. Paano kung naitakbo ni kumare? Sila yung mga taong masyadong mabilis mahulog ang loob. Kay bilis-bilis umibig, ilang araw lang na sinuyo-suyo at inabutan ng sampagita, na in love na kaagad. Sa buhay, people always take advantage of you and like to cheat you. That's why you've got to be very defensive many times over in order not to be taken for a ride. Ibig sabihin, kailangan mong mag-ingat para hindi ka inaabuso ng iyong kapwa, lalo na kung kaibigan yan, o kapamilya, o kahit na sino man na mahal mo sa buhay. Dapat mayroon kang boundaries. Sa kaibigan mo hanggang dito ka lang, kapatid hanggang dito lang tayo. After nito, you are overstepping the line. Lumalampas ka na sa guhit. Hanggang dito lang ang pwede mong gawin o sabihin sa akin. Yung mga sobrang pagtitiwala, pagbibigay at pagiging transparent only makes people very vulnerable. These are not the ways of the wise. Hindi naman natin sinasabing maging paranoid na tayo at huwag nang magtiwala kahit kanino. Ang sinasabi lang ay huwag agad-agad. Dapat magkaroon ng discernment, mag-isip, magnilay-nilay kung dapat mo bang pagkatiwalaan ang iyong kapwa. Subukin mo muna, siyasatin mo, manmanan, suriin ang kapwa bago pagkatiwalaan. Lagi nating tandaan na only those that you can trust deceive you. Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo lang ang pwedeng manlinlang sa iyo. Dahil yung mga taong hindi mo pinagkakatiwalaan, wala silang chance na malinlang ka. So lahat ng pinagtitiwalaan natin ang pwedeng panggalingan ng mga pandaraya sa atin. Kaya nga sa lahat ng nadaya, sino ang nandaya? Yung mga pinagkakatiwalaan nila. Minsan nga yung pang best friend mo, ang unang-unang manlilinlang at mandaraya sa'yo. O kaya si kumare o si kumpare. Minsan din yung mga taong masyadong maawain, sila yung nadadaya, sila yung nalilinlang at naaabuso. Kaya kailangan nating pag-isipan kung sino ang ating pagkakatiwalaan. Ingatan nating hindi madaling ibinibigay ang ating loob bago o matagal mo man niyang kakilala. Yung mga gumagawa ng ganito sa bandang huli ang nalulugi, nasasaktan at naaabuso. Lagi nating tandaan na may ibinigay na discernment sa atin ng Panginoon. So lagi natin niyang gamitin at pakinggan. Kung minsan may mga tao pa na ginagamit yung Word of God to take advantage of you. So kailangan din natin niyang tingnan o manmanan.
Ipag-pray muna natin ang mga bagay-bagay bago natin ipagkatiwala kahit kanino. Even to ourselves. Humingi tayo ng discernment sa Panginoon sa mga tao na pagkakatiwalaan natin at sa ating mga desisyon. God bless us all.